Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong mahalagang vlog na naman sa ating vlogging journey. Kung mapapansin nyo sa mga balita o pagtingin nyo sa labas ng bintana, seryosong usapan ang panahon natin ngayon dito sa Pilipinas. Bagyo na naman. Taon-taon, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa bansa natin. Pero naitanong nyo na ba kung bakit parang paboritong pasukin ng bagyo ang Pilipinas? Paano ba talaga sila nabubuo at higit sa lahat, paano natin mababawasan ang pinsala o casualty para protektahan ang ating pamilya? Pag-usapan natin yan ngayon. Okay, paliwanag natin sa pinakasimpleng paraan. Ang bagyo o typhoon ay parang isang ganting makina na tumatakbo gamit ang dalawang bagay: mainit na tubig dagat at basa o mahuliwigwig na hangin. Una, dahil ang Pilipinas ay malapit sa equator at napapaligiran ng Pacific Ocean, napakainit ng dagat natin. Ang mainit na tubig na ito ay sumisingaw pa itaas o tinatawag nating evaporation. Habang umakyat ang mainit na singaw, nagtatagpo ito sa malamig na hangin sa itaas, kaya nabubuo ang dambuhalang ulap. Pangatlo, dahil umiikot ang mundo natin, ang tinatawag na Coriolis effect, ang mga ulap at hangin na ito ay nagsisimulang mag-vortex o umikot. Bumilis ang ikot ng hangin, boom, diyan ang ipapanganak ang bagyo o diyan nabubuo ang bagyo. At dahil tayo ang unang sumasalubong sa hangin na galing sa malawak na Pacific Ocean, tayo talaga ang unang tinatamaan ng malalakas na bagyong ito bago sila humina kapag tumama sa mga bundok. Okay, hindi natin mapipigilan ang bagyo, pero kaya natin pigilan ang pagkawala ng buhay. Paano natin mababawasan o maging zero ang casualty? Ito ang tatlong pinakamahalagang paraan. Una, ang go bag o emergency kit. Huwag natin hintayin na abutan tayo ng baha bago tayo mag-impake. Dapat, bago pa lang dumating ang bagyo, may nakahanda ka ng backpack na may lamang basic first aid kit, flashlight, sipol, power bank at mahalagang dokumento na nakabalak sa plastic at pagkain na hindi mabilis mapanod, tulad ng biskwit o delata. Pangalawa, makinig sa evacuation warning. Bakit madalas may nare-rescue na sa bubong? Dahil marami sa atin ang matigas ang ulo. Ayaw iwanan ang bahay o mga kagamitan. Tandaan nyo, ang gamit ay napapalitan, pero ang buhay ay isa lang. Kapag sinasabi ng mga barangay o pag-asa na kailangan lumikas o force evacuation, lumikas agad habang maliwanag pa at hindi mataas ang baha. At pangatlo, pinakalas, alamin ang flood at landslide zone sa inyong lugar. Kung malapit kayo sa ilog o gilid ng bundok, automatiko yan. Delikado kayo. Huwag nang mag-atubili. Kaya lumikas agad doon. Pero paano naman kung ligtas ka? Paano tayo makakatulong sa mga kababayan nating nakasalanta? Hindi mo kailangan maging bilyonaryo para makatulong. Ito yung mga ways para makatulong tayo. Mag-donate sa mga legit organization. Pwede tayo magpadala ng kahit kaunting tulong sa Philippine Red Cross, Angat Buhay o mga lokal na simbahan at registered NGOs. Kahit barya o lumang damit na maayos pa, malaking bagay na yan sa kanila. Iwas sa fake news. Mag-share ng verified info. Sa social media, makakatulong ka sa pamamagitan ng pag-share ng mga katotohanang hotline ng rescue, lagay ng panahon at mga verified donation drive. Huwag mag-share ng lumang video ng baha na nagpapapanik sa mga tao. Lastly, bayanihan sa komunidad. Pagkatapos ng bagyo, tingnan ng kapitbahay kung may
matandang mag-isa o pamilyang walang makain. Doon pa lang sa looban nyo, magsimula na tayong magtulungan. Okay. Ang bagyo ay bahagi na ng bahagi na tayo ng buhay. Bahagi na to ng buhay sa ating mga Pilipino. Pero ang tatak ng Pinoy hindi sumusuko. Basta tayo ay handang at nagkakaisa. Kayo, mga ka-vlogger, kamusta ang lagay ng panahon sa inyong lugar ngayon? Ligtas ba kayo riyan? I-comment nyo sa baba para malaman natin. Huwag nyo rin kalimutan mag-like sa video na to, i-share sa inyong mga kapamilya para sa kanilang kaligtasan, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga informative vlogs natin. Mag-ingat kayong lahat. Manalangin tayo, kain tayo at bye. Bye.